Kamara na hindi pisikal na ibabalik sa Department of Budget and Management ang buong 2026 National Expenditure Program o NEP. Panawagan lang daw ito para pag-aralang mabuti at itama ang mga mali at irregular entry sa budget. Ito ay kasunod ng babala ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Win Gatchalian na posibleng magkaroon ng reenacted budget sa susunod na taon kung ibabalik ng Kongreso ang panukalang 2026 National Expenditure Program sa DBM. Para pag-usapan yan at iba pang isyo, magkakasama natin Senator Win Gatchalian ng Senate Committee on Finance. Magandang tanghali po sa inyo, Senator. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Sharon. Magandang tanghali naman sa ating mga tagapakinig. Ayan, Sen, kinonfirm na po ng Kamara, hindi naman daw po na nila ibabalik yung buong NEP sa DBM. Ano po ang reaction dito ng Senate, especially you being the chairman of Finance Committee? Kami naman dito sa Senado, tuloy-tuloy lang yung aming budget briefing at regardless kung anong mangyari o ano ang magiging hakbang, kami tuloy-tuloy dito sa Senado dahil kinausap ko yung ating mga senador at gusto nila na matapos yung budget hearings on time. So with that in mind, tuloy-tuloy lang kami as scheduled. Yun pong sinasabi, hiniling po ni Secretary Vince Dizon sa Kamara ngayon na bigyan na lamang sila ng pagkakataon na i-revise yung budget ng DPWH. Yun ay okay lang po ba yun? Wala naman pong nalalabag na rules or batas po on that kung ibabalik sa isang particular na ahensya yung buong budget nila para ayusin ulit? Hindi ibabalik yung ang proseso nan, hindi ibabalik. Kung hindi, magsasubmit sila ng errata. Ang assumption ko dyan, magsasubmit sila ng mga bagong proyekto. Kasi nga ngayon ay nagre-review sila ng mga proyekto. Isa-isa nila rin i-review yung proyekto at kung may nakita silang hindi maayos, i-resubmit nila yan sa Kongreso. Bilang chairman po ng Finance Committee, Senator Win, sinabi nyo nga na ang 2025 budget ay maituturing na pinaka-corrupt na budget. So ano po ang inyong bilang chairman po ay paano po na masisiguro ng taong bayan na mas katanggap-tanggap or malinis itong maipapasang 2026 budget, Senator Win? Actually, Cheryl, hindi ako nagsabi noon. Narinig ko yun sa mga ibang kongresista at civil society organizations base sa kanilang pag-aanalisa ng budget. Kaya kami dito sa Senado, talagang masusi naming binubusisi yung budget. Kaya nga doon sa DBCC hearing, naglabas kami ng 6 na red flags na nakita namin. Itong mga red flags, ibig sabihin may mga questionable mga items na nasa loob ng budget na dapat ayusin ng DPWH. Kung hindi maayos ng DPWH, hindi namin approbahan itong mga budget nito. Gaya po ng dito po ito pong sinasabi nating red flags, yung mga duplication, meron na po ba kayo nakita? May mga nag-report na po na tapos na yung proyekto ng 2023, abay may budget ulit exactly the same ngayon 2026. Nakita namin yan sa duplication, repetition, yung iba walang detalye. So ito yung mga red flags na nakita namin sa pagbubusisi ng budget. Pero maliban po sa concentration ng both houses sa DPWH, ay wala na ho ba tayong nasisilip sa iba pang ahensya na posibleng may mga ganito ring problema? Hindi pa namin nakikita yung mga ibang ahensya, pero meron rin silang infrastructure project tulad na farm-to-market roads, school building. So titignan rin natin ito. Ang buong budget, pero 50,000 budget items or line items, kaya talagang challenging para i-review lahat. Kahit doon, iniisa-isa namin ito para masigurado natin na ayos yung budget.
Sen, sorry po, nagpuputol-putol po kayo. Pwedeng pihit lang po ng kaunti para mas malinaw po namin kayong marinig. Isa po sa iminungkahi nyo na ay alisin ang unprogrammed funds sa 2026 budget. Paano po ito makakatulong sa pagbawas ng fiscal deficit at paglobo ng utang ng bansa? Kasi nakita natin na isa sa mga dahilan kung bakit tayo umuutang at lumalaki yung utang natin ay yung deficit natin. At isa rin sa mga dahilan ay doon sa unprogrammed funds na ginagamit to para parang buffer siya, no? Parang shock absorber siya. So, pinag-aaralan namin kung pwede nang i-absorb ng program itong unprogrammed funds para bumaba yung utang natin. Ang importante kasi dahan-dahan natin mapababa yung utang na pambansang utang, national debt, para kung mayroong mga mangyari ulit tulad ng pandemya, hindi tayo mahihirapan. Pero kung mawawala po itong unprogrammed funds, paano po masisiguro o magagawa sakaling magkaroon ng emergency projects? Well, yun ang aming hinahanapan ng puwang sa loob ng budget. Kung pwedeng i-absorb na, no, para hindi na magkaroon ng unprogrammed funds pa. No, so ito ongoing yung pag-aaral namin. Ito ay isang proposal lang naman na lumabas during the DPCC hearing dahil nga isa sa mga concern namin ay yung lumalaki na pambansang utang natin. Sen, may marami po nag-react doon sa nabanggit nyo na 142,000 pesos ang utang ng bawat Pilipino dito sa kabuuang 17 trillion na pisong utang ng bansa. Ano po ba ang dapat gawin ng administrasyon para hindi na nga lalo pang lumobo ang utang? Unang-una, dapat talaga labanan ng korupsyon. Natanggalin yung mga ghost projects, panagutin yung mga taong gumagawa nitong korupsyon. Dahil yung utang natin, kung pumunta sa korupsyon, lahat tayong mababaon. Dahil imagine mo, umuutang tayo tapos ghost projects silang pinupuntahan. At pangalawa, yun na nga, dahan-dahan natin pababain yung level ng utang natin. Dati kasi 30% ang debt to GDP natin, tapos naging 60% na, hindi na bumaba. So dahan-dahan natin pababain para lalong lumakas at magkaroon ng tiwala ang buong mundo sa ating ekonomiya. Isingit ko na rin po, Sen, yung panawagan ninyo na imbestigahan itong paglalagay ng hidden camera ng ilang Airbnb units. May mga biktima na po bang lumapit sa inyo, Sen? Merong lumapit sa amin, ganito yung kanilang naranasan. So, kinukuha pa namin yung mga impormasyon tungkol dito. Pero dahil maraming klaseng sindikato na sa atin, sa ating bansa, may sindikato sa, alam niyo man, sa Pogo, sa scamming, pati online lending, ang daming klaseng sindikato na, iba-iba na yung kanilang pinapasukan. Kaya ang aming mungkahi sa ating cybercrime unit at sa PNP ay lalo pang paigtingin yung kanilang cyber investigation at detection. Dahil marami dito ay gumagamit ng internet para magtago. At kailangan talagang maging mas mabilis kaysa sa kanila. Marami pong salamat sa inyong oras, Senator Win Gatchalian.